Ano nga ba yung community natin? Oh, ano nga ba yung... So yun guys, to make it simpler, ang community natin is a less going to non-toxic business or working environment. So if I were to choose being an employee, kahit saan naman tayo field whether it's call center, whether it's the food industry, nandyan yung toxicity. Bakit? Meron tayong superior, may mga boss tayo, may mga boss sila, so yung stress level nila, pinapasa nila all the way to the down level. Ang difference naman natin dito sa community natin, walang boss. Okay. May leader, pero walang boss. Oo. So, nobody acts like I am. Ako sundin mo. So, walang ganon. Okay. Yun yung kagandahan sa community na. Hi guys, ako pala si Gerald Rapsing, isa sa mga Millionaires Club ng Magandang araw sa ating lahat. Magandang gabi sa mga nanunood. Again, ako nga pala si Gerald Rapsing, ang sureball na negosyante. Kung nagawa ko, mas magagawa mo. And right now, meron tayong panibagong episode sa ating Sureball Talks sa mga business partner natin. And meron tayong kasama ngayong araw na to, isa sa mga bisita natin na nagtiwala sa company natin and sa community natin. Walang iba kundi si Sir Rob Asiatico. Ang sure win na negosyante. Yun o, sure win. Kung nagawa niya, nagawa ko, mas magagawa mo. Ayun. Sure Di, ano sure ba win. mo? ARC, di ba? ARC. Yan yung ano mo. Ang tawag doon, initials. Asiatico Rob Casa. Okay, Sir Rob, Yeah. meron lang tayong mga simpleng katanungan Alright. sa ating negosyo, sa community. Kasi marami nagtatanong, no? Ano ba talaga meron sa community natin at ano ba yung mga ginagawa natin? Kasi na-curious sila sa mga videos, sa mga ginagawa nating content. Pero paano nga ba nagsimula ang isang Rob Asiatico? Ano ba naging background mo before, bago ka mapunta sa community? At paano mo sinimulan ang iyong buhay? I think before we met, restaurant manager ako eh. Okay. Always has and always has been. So, pagka-graduate ko, nagtrabaho ako as a galley utility or kung tawagin natin yan, yung na-share ko before sa previous video natin, kitchen assistant. So, utosan ako sa barko. I've been there for around 2 contracts, 10 months per contract. So, almost 2 years siya. Pagbaba ko, that's the first time that I handled a restaurant. So, I started as an assistant restaurant Ilang manager. taon ka nito? Ilang taon yung age ko? Okay. Siguro 21 ako. 21 years old. 21 ako nung hinawakan ko yung first restaurant ko. Lang naman ako doon para ARM kung tawagin, Assistant Restaurant Manager. Hindi pa ako talaga yung head of the store. So, ayun lang naman. Okay, so ibig sabihin, gaano ka katagal nag-work before from 21 years old hanggang ilang taon ka nagtrabaho? Nag-graduate kasi ako at the age of kaka-19 ko pa lang and nagkakilala Sumaba ka tayo. na agad. Oo nga. Oo, nagkakilala tayo, 29 na ako. So, it took me 10 years before ako mag-full blown na. 10 years ka talaga nag-work. Oo. Okay. Oo. So, ano ba ito? It helps naman kasi it pays the bills. Siyempre, may anak ako at may gatas, may diapers, everything. Ayan. Nakatulong din naman ang work. Yes. And it taught me so much dahil siyempre, dun sa work mo matututunan ang professionalism. Okay. Kumbaga. So, yan. So, yun yung naging... And discipline as well. Yun ang naging experience mo. Yun ang kagandahan na rin sa experience na if I had a time machine, ulit-ulitin ko. Kasi, let's say, nagnegosyo na ako long ago, baka hindi pa rin tayo magkasama hanggang ngayon eh. Kasi mahina yung loob ko. So, kumbaga, employment, ang kagandahan lang sa kanya is pinatitibay niya yung loob mo. Ano nga ba yung community natin? Ano nga ba yung... So, yun guys, to make it simpler, ang community natin is a less going to non-toxic business or working environment. So, if I were to choose being an employee, kahit saan naman tayo field whether it's call center, whether it's the food industry, nandyan yung toxicity. Bakit? Meron tayong superior, may mga boss tayo, may mga boss sila, so yung stress level nila, pinapasa nila all the way to the down level. Ang difference naman natin dito sa community natin,
walang boss. Okay. May leader. May leader, pero walang boss. Oo. So, nobody acts like I am. Ako sundin mo. So, walang ganon. Okay. Yun yung kagandahan sa community na. So, yun ang naging reason mo kung bakit ka pumasok sa community natin? Dahil sa Pilipinas, una, napapalibutan tayo ng mga negative na tao. Great opportunity siya sa akin. Mas gusto ko na napapalibutan ako ng negative na tao, ng negative na community. Dahil ako lang yung nag-iisa eh. So, mas namomotivate ka Mas pa doon? namomotivate ako doon. Okay. At the same time, na-challenge ako. Tama. Imagine mo kung lahat tayo, uy, taga-saan ka? Dito. Parehas pala tayo ng company. Pucha, wala na akong ano. Tama. Wala nang Walang leverage. challenge. Wala nang challenge. Tapos, everyone is doing it. Di ba? Kaya maraming takot sa business natin. Yun yung beauty na yun. They're afraid to take the risk. So, yung mga kagaya natin, nandun tayo sa tinatawag na 10% or 1%er. We are not afraid to take any risk. Bakit? Ilang taon na tayo eh. Tama. 10 years from now, 20 years from now, 50 anyos na tayo. And then, marirealize natin na sana tinake ko na lang yung risk 10 years Exactly, ago. Oh, di ba? Kumbaga, walang mawawala kung magta-try ka. Walang mawawala. Next reason ko, naghahanap talaga ako, brother, ng passive income. Okay. Bakit kamo? At the time, when I started, I only have 45,000. Pang down lang naman sa ano. Kung naalala mo, pang down sa, tawag dito, Yamaha Aerox. Kasi bibili ako ng motor eh. Di ba? Naalala mo. Nasira kasi ang motorcycle ko at the time, so meron lang ako yung pang down payment. Tapos, nagdadalawang isip ako, if i-invest ko ba siya sa negosyo, or bibili na ako agad-agad ng motor. So from there, hindi talaga ako nakakatulog. And then, nag-meet tayo, nakilala kita sa gym, tapos, if you remember nga, ang first day natin, hindi kita kinakausap eh. Ganun ako kasuplado. And syempre, ganun ko rin tinitimpla yung isang tao. Somehow, kung normal ka, na yung tipong normal Filipino citizen, na pag sinupladuan, supladuan mo rin ako. Oo, di ba? But you were too friendly at the time. Sabi ko, bakit? Ano meron? And then yun, in-stock kita, tinignan ko. Sabi ko, shit, parang top 3 ka ba at the time sa company? And you were too humble kasi, sando ka lang, shorts, tapos workout lang tayo. Tama. Sabi ko, walang toxicity na bahid na ganun. And then, kung maalala mo, yun din yung time na pag nag-join ako, not within the company, at ini-invest ko sa iba, let's say food cart, tama. or kung anong fishballan, or bukuhan, or taho business, hindi siya passive income eh. Traditional. Traditional business siya. Na kung walang tatao sa negosyo ko, walang kita. Tama. Hindi yung gaya ngayon na parang nagkikwentuhan lang naman tayo, pero still may leverage. Our money is working for us. Hindi yung anong sense na nagnegosyo nga ako, tatawagin ko sarili ko, negosyante. So ayun guys, yung difference. Just because you are self-employed doesn't mean na negosyante ka agad. So ang dami kasi nagkiklaim di ba? Ay, may business ako, this and that, blah, blah, blah. Pero kapag wala naman tumao sa negosyo nila, patay, walang pera, walang kita. So yun yung main factor why I joined the business. Naghahanap ako ng leverage, naghahanap ako ng passive income on a small amount of risk. Kasi given the fact na ang membership fee lang natin is somewhat this and that, napakaliit na amount lang niya. Walang 100,000, walang 50,000, walang 40,000, di ba? So, yun yung napakagandang factor. At the same time, maraming hindi gumagawa. Gusto ko sa isang negosyo na maraming hindi gumagawa. Dahil sa Pilipinas, una, napapalibutan tayo ng mga negative na tao. Great opportunity siya sa akin. Imaginein mo if all people within our state or within our city is doing the business. Kikita ka ba? Hindi. Mas gusto ko na napapalibutan ako ng negative na tao, ng negative na community. Dahil ako lang yung nag-iisa eh. So, mas namomotivate ka Mas pa doon? namomotivate ako doon. At the same time, na-challenge ako. Tama. Imagine mo kung lahat tayo, uy, taga-saan ka? Dito. Parehas pala tayo ng company. Pucha, wala na akong Tama. Wala nang Walang leverage. challenge. Wala nang challenge. Tapos,
Everyone is doing it. Mm. 'Di ba? Kaya maraming takot sa business natin. Yun yung beauty na yun. Mm. They're afraid to take the risk. So yung mga kagaya natin, nandun tayo sa tinatawag na 10% or 1%er. We are not afraid to take any risk. Bakit? Ilang taon na tayo eh. Tama. 10 years from now, 20 years from now, 50 anyos na tayo. And then marirealize natin na sana tinake ko na lang yung risk 10 years Exactly, ago. no? Oh, 'di ba? Kumbaga, walang mawawala kung magta-try ka. Wala mawawala. If in-stock ko lang yan sa bangko, Mm. hindi ako nag-business, or let's say, bad business nga, in-invest ko somewhere else. Dami natin kilalang ganyan. Diba? Tama. Hindi naniwala, nag-doubt, in-invest ko somewhere else, hindi mag-grow yung pera. Okay. Plus, meron pa tayo yung tinatawag na inflation. Tinago ko nga siya sa bangko, Okay. mababa naman ang value niya. So, yun yung kagandahan ng business natin. Not everyone is doing it. That's why I'm gonna do it. Exactly. Yun, simple as that. And if you're gonna ask me, 10 years from now, gagawin at gagawin ko pa rin siya. Marami talagang factors eh. It could be your family. It could be you want to prove something to yourself. Gusto mo magkasasakyan. Gusto mo magkabahay. Pero sa akin, basic yun eh. If you are the head of the family, kailangan may bahay ka, kailangan may mode of transportation ka. So, hindi ka pa talaga fully successful kung may bahay at may sasakyan ka. Ako, ang difference ko, gusto ko yung ma-prove ko na I'm able to influence the people. Kasi we are in a helping business. Eh. Diba? Tumutulong tayo sa mga tao na may mga pangarap. So, why not? Diba? Yun yung napakasarap na feeling, bro. Yes. Na hindi hindi Ganda, mapapalitan ng monetary value. Yes. Ayun. At least, hindi mo ramdam. Toxicity. Toxicity. Oh, hindi mo ramdam. Yes. Kasi, Alam, positive lang. obligado ba tayong pumunta sa office? Hindi. Yes. Pero pag pumunta tayo, endless Positive knowledge. lang. Yes. Di ba? Tama. Exactly. Yun yung walang bayad pero may sukle, kung tawagin. Tayo sa part na na kailangan pa rin natin magnegosyo. Yes. Business pa rin. Business pa rin. Okay. Kasi yung mga boss natin sa trabaho, nagne-negosyo yun eh. Tayo yung negosyo niyan eh. Okay. Restaurant ang hawak ko, bro eh. So, alam mo. So, negosyo din siya. Yung mga boss ko, pinagkakakitaan ako. Ako, pinagkakakitaan ko yung mga staff ko. Kapag wala sila, palitan ko sila. Simple as that. So, kung ang sabi ko na sa sarili ko, nag-handle na rin ako ng negosyo, pinayayaman ko yung mga nasa taas ko, ba't hindi ko na lang payamanin yung sarili ko? Exactly. Ayun. Basic lang naman. And ito ay natutunan ko through experience. Ano masasabi mo sa mga viewers natin na wala pa talaga silang alam, idea kung ano yung gusto nilang mangyari sa buhay nila? Ano ba masasabi mo sa kanila? Research. Research. Yung mga viewers mo, approachable ka naman. Actually, reachable ka. Naka-open naman yung message tab Yes. mo. Mag-message kayo, magtanong kayo. Hindi naman madamot yung tao eh, di ba? O, anytime, actually, witness ako. Kahit yung hindi mo kakilala, kakausapin ka, and then magbibigay ka ng advice. Will you charge them for that? Hindi. Libre yun. Research pa rin talaga. When you are in doubt, tanong ka sa mga kasamahan mo. If feel mo mga negative na tao yan, layuan mo. Pero if sa mga viewers natin, if andun ka sa point na wala ka na mapagtatanungan, dasal ka. Dasal ka lang. Pray ka lang sa taas natin. Kung ano man yung Diyos mo, whether anong community ka or anong religion ka, dasal ka lang. May darating at may darating. Kasi ako long ago, nagdadasal ako eh. Diba? Walang dumarating na masama. Pero may opportunity. Nasa akin na kung kukunin ko yung opportunity. Walang masama sa employment. It pays the bills, it pays what you need, but it cannot afford what you want. Yun ang say ko sa employment. Hindi tayo hindi tayo mga influencer na, negosyo ka, tapos putya, wala yung mga nagtatrabaho din. Wala kang mararating dyan. Hindi, that's not true. Hindi nila alam yung mga magulang ng mga influencer na yun, nagtrabaho din. Di ba? Hindi naman din sila mapapakain. Hindi sila makakatira sa isang magandang tahanan at mapag-aaral sila kung hindi nakapagtrabaho yung mga magulang nila.
yes, maganda. But, hindi siya yung finish line. Kung gusto mo ng maganda. Hindi siya endgame, no? Hindi siya endgame. Hi guys, ako pala si Gerald Drapsing, isa sa mga Millionaires Club ng Philippines. Anong masasabi mo sa pagnenegosyo or pagtatrabaho? Ano yung opinion mo? Opinion ko sa Sa business pagnenegosyo at or sa pagtatrabaho? pagtatrabaho. Ito, napanood ko to kay Robert Kiyosaki. If hindi ako bilyonaryo and if I were to start all over again, tatrabaho ako sa McDo. Pero it doesn't end there. Tatrabaho ako sa McDo to learn the system, to learn what it takes to handle a business. And then so on and so forth, saka ako mag-reinvest yung sahod ko, makakapagtabay ako ng onte, then mag-i-invest ako. Saka ako magtatayo ng sarili kong negosyo. Yun. Walang masama sa employment. It pays the bills, it pays what you need, but it cannot afford what you want. Yun ang say ko sa employment. Kaya hindi ko din-down, hindi tayo mga influencer na, negosyo ka, tapos putya, wala yung mga nagtatrabaho din. Wala kang mararating dyan. Hindi, that's not true. Hindi nila alam yung mga magulang ng mga influencer na yun, nagtrabaho din. Di ba? Hindi naman din sila mapapakain. Hindi sila makakatira sa isang magandang tahanan at mapag-aaral sila kung hindi nakapagtrabaho yung mga magulang nila. Yes, maganda. But hindi siya yung finish line. Kung gusto mo ng maganda. Hindi siya endgame, no? Hindi siya endgame. History speaks for itself, brother. Bakit? Yung mga lolo at lola natin, nagtrabaho sila, di ba? Pero sila may bahay at may mga sasakyan. Tumataas ang cost of living. Ngayon, yung mga nagtatrabaho, hindi na maka-afford ng bahay at ng sasakyan. So what will happen 10 years from now? Yung mga nagtatrabaho, baka parenta-renta na lang. 'Di ba? So yun yung habang lumalayo yung generation, pahirap ng pahirap ang mga tao. Yun ay kung mag-stick tayo sa employment. Okay. Pero one way or another, whatever business it may seem or it may be, dapat matutunan natin na pagtrabahuhin yung pera natin to work for us. Yon. Leverage pa rin talaga ang endgame yan eh. Anong mas okay sa'yo? Pagninegosyo o pagtatrabaho? Negosyo pa rin. Negosyo. Negosyo pa rin. Why? Pero gusto ko, bro, give or take 10 years from now, 20 years from now, ang anak ko is secured na. Yung tipong pag nakagraduate siya ng college, magde-decide na siya, will I continue your legacy as a businessman, as an investor, or saan ako mag-a-apply? Do you see the difference? Magne-negosyo ako, not just for myself, but syempre, meron na tayong responsibility. So, yun yung mga bagay na, imagine mo, magtatrabaho ako, ano mapapamana ko sa anak ko? Knowledge, legacy, hanggang doon lang ba yun? O anak, graduate ka, magtrabaho ka dito sa kumpanya na to, payayamanin ka niyan, kalokohan yun. O, diba? So, ando tayo sa part na na kailangan pa rin natin magnegosyo. Yes, business pa rin. Business pa rin. So, I hope na yung mga viewers natin ay talagang magkakaroon sila ng idea at another learnings na naman sa community natin. And ito ang reason, ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng mga content na ganito dahil marami pang mga kasunod na episode at marami pa tayong mga pag-uusapan na topic. Again, ang Sureball na Negosyante, maraming salamat sa mga sumusuporta. And guys, sa mga hindi pa po nakafollow ng ating page, please follow our page dahil marami pa po tayong mga gagawin na content at ating YouTube account. Meron na rin tayong mga social media. And si Sir Rob, meron ka bang mga gustong ipa-follow sa iyong account? Follow nyo lang Art Asiatico. Yan lang naman yung Facebook page ko. It's ARC, then my surname, Asiatico. Okay, so thank you Sir Rob. Maraming salamat and congratulations. And again, maraming salamat guys. See you in